Alright mga kapatid, panoorin naman natin tong video na to mula kay Melvs Castle. Mga tol, ang title ng video to, Takbuhan daw mga Chinese Maritime Militia. Natakot, barko ng PCG nakapasok na ng Sabina Shoal. Sabing ganun, PH Navy Escort. Yan at ang ating panonoorin to at bibigyan natin to ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Kung bakit natin lagi binibigyan to ng mga komento at reaction natin mga tol, kasi kailangan natin magbantay. Kailangan natin masiguro at meron tayong kaalaman na yung ating mga teritoryo, mga nasasakupang soberanya ay hindi makukuha ng mga nangaangkin na bansa, di ba? Kasi isang beses na tayong nakuhanan di ba? Noong 2012 dito sa Scarborough Shoal mga tol. Tapos yung ibang area naman dito sa West Philippine Sea natayuan na ng isla ng China, katulad na lang halimbawa dito sa may Mischief Reef, di ba? So ito ang ating aalamin mga tol at pag-uusapan. Pero bago natin to simulan, hinihikayat kita mag-subscribe kay Melvs Castle. Ang video panonoorin natin nakalagay po sa ang link sa ibaba sa may description box. Alright, at syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe dito po sa ating channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. At wag mo rin kakalimutan mga kapatid mag-iwan ng like and comment sa ibaba kung meron kang opinion din mga tol, samahan mo ko. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Sa wakas, matapos sarangin ng China Coast Guard ang PCG, nakabalik na raw ang Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal at may kasama pa tong Philippine Navy warship. Kumpirmado na yan. Sa monitoring rin ni US Retired General Ray Powell, nagkagulatan pa sa Sabina Shoal. Lahat kasi ng Chinese Maritime Militia nagpulasan at hindi magkandaugagang umalis. Sa balita rin ng ANC News, kumpirmadong Combined assets of PH Coast Guard's military deployed to Escoda Shoal. Amang pwersa ng Philippine Coast Guard at military warship ang nasa Sabina Shoal ngayong umaga. Nice. Nakaangkla na raw sa Sabina Shoal ang mga barko at na-surprise na lang ang China dito. Mas maganda nga yung nahuhula sila kung saan. Actually, tama naman. Kasi sabi nga ni Commodore J. Tariela, napakalaki daw ng Escoda Shoal at napakaraming entry point mga tol. Minsan kasi nakakasira yung spoiler 'Di ba? Pag mga nababalita sa mga interview, 'di ba? Kapag meron sila mga press conference, magtatanong yung mga reporter diyan, kapag sinabi agad nila kung anong klaseng barko, kung saan dadaan, kung ano yung magiging ruta, yari na, 'di ba? Kasi pag alam na kung nasaan, doon sila pupunta Men yung parang magnet siya, So, that is our... Pero syempre, alam naman natin mga tol, may mga advanced equipment ang China. May mga matitinding radar yan mga tol. Malalaman at malalaman din nila yan. Maliban na lang kung tayo ay merong invisibility sa radar. Ewan ko kung pwede yun Diba? Alam ko, nagagawa ng China yun. Diba? Minsan hindi sila ma-detect. Diba? Nagpapatay sila ng nila para ma-detect sila. Approach na hindi as much as possible na hindi natin i-reveal kung nasan sila. Maging si Air Force General Ray Powell nga ay nagulat sa ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Kahit kasi ang US satellite hindi na monitor ang pagpasok ng PCG at Philippine Navy warship. Good job yun, di ba? Good job yun, mga tol, saludo. Di ba? Yun naman ang hinihintay natin. Posible raw na nagpatay to ng tracking radar. Yung tracking device. Kasi ginagawa yan kadalasan ng China kaya hindi natin sila na-detect. Diba? Minsan nagugulat na nga lang tayo. Nandoon na yung barko ng China sa may Benham Rice. Diba? Nagpapatay sila tapos hindi natin alam kung saan nagpunta. Nawala na lang bigla. Philippine Navy warship. Posible raw na nagpatay to ng tracking radar kaya nakapasok muli sa Sabina Shoal. Tapos naaktuhan pang Chinese Maritime Militia lang ang nandoon. Walang laban kung Chinese Maritime Militia lang. Yun nga di ba? Kapag Navy ang ipapadala natin mga tol, tapos militia lang ang nandoon o kaya Coast Guard nila, alangan ng banggay nila yung warship natin mga tol. Hindi nila magagawa yun, magpupulasan yan. Pero syempre, mabilis ang radio nila.
'Di ba? Mabilis 'yan. Isang radio lang na ganito. Meron ditong Philippine Navy. 'Di ba? Puntahan kayo rito. 'Di magdadatingan ngayon yung Navy nila. Pero syempre, dapat maunahan natin silang makapwesto. Kasi hindi naman pwedeng biglang magsisimula rin ng gulo tong China, mga tol, dahil di naman kanila yung lugar na 'yan. Magtatakbuhan talaga yan pag Philippine Navy warship ang kaharap. Pero kung Chinese Coast Guard ka yan, for sure papalag ang mga yan. Kahit na Coast Guard yan. Kahit na Coast Guard yan, magtatawag ng Navy din yun. Itatapatan nila yan. Ganun yung ginawa nila dati sa sa Scarborough Nagpadala tayo ng gray ship natin. Tinapatan din nila Talino raw ang ginawang strategiya ng Armed Forces of the Philippines. Sagot natin ito. Problema natin ito. Hindi kinakailangan na iasa natin sa mga kaibigan natin itong problema na ito. Mas maganda na ipinapakita natin na lumalaban tayo. Dapat lang bumawi talaga kayo. Bumawi talaga kayo kasi 'di ba nagutom yung mga sakay ng BRP Teresa Magbanwa dahil hindi nakapagdala ng resupply. Anong iisipin ng mga mamamayang Pilipino noon? Kaya nyo ba talaga? 'Di ba? Hingi na kayo ng tulong. Nagutom na nauuhaw na umiinom na nga ng tubig ulan saka umiinom na nga sa filter Umiinom na nga sa tubig ng aircon Naghahati-hati na nga lang sa lugaw 'Di ba? Kaya nyo ba talaga? Syempre magkakaroon ng ganong agam-agam, mga tol. Di naman natin masisisi mga mamamayang Pilipino, tayo na nanonood dito. Kaya nyo ba talaga? Nag-aalok na ng tulong yung Ameriko, tanggapin nyo na, wag na kayong maigo pa. Diba, nagugutom na yung mga crew natin, ayaw nyo pa rin tanggapin, pero ito sabi, kailangan daw nilang patunayan na talagang kaya nila. Patunayan talaga ninyo. At kung makakaya nga ninyo, mga tol, di good job, saludo, diba? Labanan ngayon ito ng mga estratehiya, labanan ito ng operasyon. So, hayaan lang natin muna na gawin ng Coast Guard natin yung dapat nilang gawin para lalong lumakas yung kanilang pwersa. Baka naman yung i-stasyon na bagong barko dyan, magutom din yung mga sakay, 'Di ba? Pagkatapos nitong pagpasok ng mga barko natin sa Escoda Shoal, ang next problem natin, mga tol, yung resupply sa susunod. Wala pa rin ng US na tumulong sa pagpunta ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Nangangahulugan raw na kaya pa ng ating bansang lumaban at matigasan sa China. Kaya naman talaga kung gugustuhin, mga tol 'di ba? Ang choice laging pinipili natin yung hindi pumalag Alam mo 'yun? Meron naman tayong choice na palagan sila Binabangga nila tayo, banggain din natin. Kung water cannon tayo, water cannon din natin. May choice tayong ganun Tulad na lang dun sa pagpapakawala ng flares, 'di ba sinubukan nyo ni General Bronner? Gumagana naman daw mga flares natin Meron tayong capability na gamitin yung mga yon, pero lagi nating pinipili na wag. Kasi iniisip natin baka magka-tension. Ngayon, nagkaka-tension ba o wala? Meron pa rin 'Di ba? Ang matindi nun, mga tol, yung mga tension na nangyayari, tayo lagi ang dehado. Tayo nabubutasan ng barko. 'Di ba? Tayo nagmumukhang kawawa, tayo nagugutuman ng mga crew. 'Di ba? Tayo ang nadedehado Ang problema lang dito, teritoryo natin yan. Tayo pa ang nagpupumilit pumasok dyan. 'Di ba? Isa pa, teritoryo natin yan. Saan ka nakakita? 'Di ba? Gwardiya nagbabantay ng establishment. 'Di ba? Siya pa yung hindi pumapalag pag may mga gustong pumasok. Pag may mga nagpipilit na pumasok doon sa facility o kaya doon sa sa area of responsibility niya, 'di ba? Siya pa yung hindi pumapalag, tinutulak na siya, umalis ka sa pinto, papasok ako. 'Di ba? Siya may karapatan itulak palabas 'yun kasi tungkulin niya 'yun, 'di ba? Ito sample lang 'to, mga tol. Halimbawa, guard sa isang building. Merong unauthorized person na gustong pumasok. 'Di ba? Ano gagawin ng guard? 'Di ba? Kahit ipagtulakan niya palabas yun, okay lang kasi ginagampanan niya yung trabaho niya. At pag hindi naman niya nagampanan at siya ang ipinagtulakan paalis, sisibakin naman siya, mga tol. Tanggal ka sa trabaho mo, hindi mo nagagampanan yung tungkulin mo. Diba? Dapat ganun yung mga Coast Guard natin, mga tol Nandirito tayo sa loob ng exclusive economic zone, dapat tayo nagtutulak sa kanila palabas. Ang problema, tayo pinapaatras Ganun ang nangyayari palagi Biruin mo yung mga resupply mission natin, hirarangan ng China, taas atras tayo pabalik. Hindi dumating yung mga pagkain para dun sa mga crew na nagbabantay doon 5 buwan na. Kawawa naman, di ba? Porque may ganitong problema, ay dudulong kaagad tayo. No?
So, meron tayong tinatawag na sense of pride or Oo, sense of pride. Talagang dapat meron tayo noon. Ang kailangan nyo lang talagang gawin, ipakita nyo. dignity as a nation na kung kaya naman natin, tayo muna. Kumuha ng magandang timing ang Philippine Coast Guard para makapasok sa Sabina Shoal. Nagkataon lang talaga na walang Chinese Coast Guard kaya madaling nakapasok ang PCG. Yes, if you notice Pero syempre, kailangan pa rin natin makita, mga tol. Kailangan pa rin natin makita, mga tol, na nandudun na. decrease is more on the features that are in the northern part of the Calayan Island Group, which is the area more affected by the weather disturbance. So we could attribute this to the weather. Ngayon humanda tayo sa ganti ng China. Ano sa tingin nyo ang gagawin nila sa ating mga barko doon ngayon? Malamang, kung ano yung nakakasanayan nilang gawin, di ba, didikitan, babanggain, kahit nakaangkla tayo mga tol, babanggain nila, tapos ang sasabihin nila sa media nila, tayo bumangga sa kanila. Mga pataway, no? Samantalang tayo yung nabutasan ng barko, tayo pa babumangga sa kanila. My goodness, paano mo babanggain mula sa tagiliran, di ba? Dapat UP yung harap natin kung binangga natin sila. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dito sa mga videong to? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.